Alam mo bang walang isang partikular na petsa kung kailan eksaktong nagsimula ang mga junk shop dito sa Pilipinas? Gayunpaman, ang industriyang ito ay matagal ng bahagi ng buhay ng mga Pilipino. Isang mahalagang sektor na sumusuporta sa kabuhayan at pamumuhay katuwang ang recycling system ng bansa. Tapos ang ikalawang digmaang pandaigdig noong dekada 1940s, maraming natirang bakal, kagamitan at iba pang mga materyales mula sa digmaan. Panahong iyon, nahaharap ang bansa sa kakulangan ng trabaho at kabuhayan. Nang dahil dito, nagsimulang mangalap ang ilang Pilipino ng mga materyales na maaari pang mapakinabangan o maibenta. Mula sa simpleng pag-iipon ng scrap materials, dito unti-unting nabuo ang konsepto ng junk shop. Isang lugar kung saan ang itinapong bagay ay muling nagkakaroon ng halaga. Sa paglipas ng panahon, lumawak ang papel ng mga junk shop sa komunidad. Hindi na lamang sila bumibili ng bote, papel, bakal, sila na rin ay naging bahagi ng araw-araw na ikot ng ekonomiya. At dito nagsimulang mabuo ang ugnayan ng mga mangangalakal sa kalsada, mga junk shop owner at mga recycling factories. Ang sistemang ito ay naging pundasyon ng tinatawag na informal economy, isang sektor na bagamat hindi palaging napapansin ay may malaking ambag pala sa kabuhayan ng maraming Pilipino. Pagsapit ng dekada 70 at dekada 80, mas dumami pa ang mga junk shop na itinayo bilang maliliit na negosyo ng iba't ibang pamilya. Sa panahong ito, ang mga simpleng bakuran o lote ay ginawang bilihan ng mga scrap materials. Unti-unti itong naging mas organisado. May timbangan, may sistema ng pagbili at may regular na mga suppliers. Pagsapit ng dekada 90, kasabay ng paglaki ng mga lungsod at mga industriya, mas dumami rin ang basura. At kasabay nito ang oportunidad sa recycling industry. Ang mga junk shop ay naging mahalagang bahagi ng pangungulekta at paghihiwalay ng mga recyclable materials. Pagsapit ng year 2000s, lalo pang kinilala ang industriya nang ipatupad ang Republic Act 9003 o mas kilala sa katawagang Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Sa ilalim ng batas na ito, naging opisyal na bahagi ang mga junk shop sa waste management system ng bansa bilang katuwang sa pagbabawas ng basura at pagpapalakas ng recycling efforts. Sa kasalukuyan, ang mga junk shop ay hindi na lamang simpleng bilihan ng mga scrap materials. Sila ay bahagi na ng mas malawak na industriya kung saan ang mga materyales tulad ng plastic, papel at mga metal ay muling pinoproseso at ginagawang bagong produkto. Sa likod ng mga bawat kilo ng scrap materials ay may kabuhayang nabubuo. Mula sa mga mangangalakal hanggang sa mga may-ari ng junk shop at maging sa mga manggagawa sa pabrika. Bukod sa kabuhayan, may mahalagang papel din ang mga junk shop sa pangangalaga ng kalikasan. Sa pamamagitan ng recycling, nababawasan ang basura sa mga landfill at nabibigyan ng bagong gamit ang mga materyales na dati ay tinatapon na lamang. Hanggang sa ngayon, ang industriya ng junk shop ay nananatiling mahalaga, hindi lamang bilang hanap buhay kundi bilang katuwang sa mas malinis at mas maayos na kapaligiran. Mula sa abo ng digmaan hanggang sa pag-usbong ng mga lungsod, ang junk shop ay nananatiling tahimik na saksi sa sipag, tiyaga at diskarte ng mga Pilipino. Isang industriyang hindi laging napapansin, ngunit kailanman ay hindi maaaring mawala sapagkat sa bawat piraso ng bakal, bote at papel may kwentong pagsusumikap at pagbangon. At sa bawat kwento may paalala na hindi lahat ng itinatapon ay wala ng halaga. Hindi kailangang kumpleto ang kagamitan para makapagsimula ng junk shop business sapagkat wala nang hihigit pa sa isang idea kundi ang mag-umpisa at magsumikap at ipagpatuloy ito hanggang maging tagumpay. Ikaw ba, kung may pangarap ka na matagal mo nang gustong simulan, ano ang pumipigil sa iyo at kailan mo ito haharapin?